kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador Filipino. Na-realize ko and talagang guilty ako doon sa paglalabas ko ng mga revelations ko na nakakasakit ng damdamin. Kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador Filipino. Isa siya sa mga naging kilalang dabarkad sa loob ng mahigit 2 dekada. Marami ang nag-akala na ang kanyang pag-alis sa Itbulaga ay tahimik na nagwakas. Ngunit pagkalipas ng ilang taon, muling umingay ang kanyang pangalan, hindi dahil sa bagong programa, kundi dahil sa serye ng mabibigat na aligasyon laban sa kanyang mga dating kasamahan. Ang hidwaan ay nauwi sa korte at sa huli, may malinaw na naging desisyon ng hukuman. Si Anjo Iliana ay naging bahagi ng Itbulaga sa loob ng humigit kumulang 21 taon. Isa siya sa mga naging kilalang host ng programa at nakilala bilang komedyante at entertainer. 2020, nang inanunsyo niya ang kanyang pagbitiw sa programa. Sa kanyang pahayag noon, sinabi niyang mabigat ang kanyang loob sa pag-alis at nagpasalamat siya sa Itbulaga at sa mga dabarkads matapos ang mahigit 2 dekadang pagsasama. Sa panahong yun ay wala pang malaking kontrobersiyang inilabas laban sa kanyang mga dating kasamahan. Noong 2025 ay nagsimula na si Anjo na maglabas ng sunod-sunod na live stream at mga video sa social media kung saan gumawa siya ng iba't ibang aligasyon laban sa ilang personalidad ng Itbulaga, lalong-lalo na sa haligi ng programa na TVJ o Tito Vic and Joey. Tito Sen, gusto mo talaga ng away? Gusto mo, bukod sa kabit mo, sabihin ko kung sinong girlfriend mo sa Itbulaga na girlfriend din ni Bossing. Hindi lang yung kabit mo ang alam ko, di ba? Kasi inutos mo sa akin yun eh. Ako lang ikaw para sa'yo eh. Pag ako hindi nyo tinigilan, sinabi ko na nga, bibigyan ko kayo ng 1 linggo na tumigil kayo. Pag hindi nyo ako tinigilan, ilalantad ko talaga. Nahihiya lang ako sa asawa nyo, kay Helen, ano mga apelido ng asawa ni... Kasi nga, may edad na eh. Oo. Tsaka kaibigan ko rin yung anak niyang vice mayor. Ayoko sanang gawin ito, pero sila nag-umpisa eh. Sila yung naglalabas ng mga kasiraan sa akin eh. Sabi nga, if you push me kumbaga sa wall at binanatan niyo ako ng binanatan, talagang kakanta ako Tito Sen, hindi lang naman yung kabit mo yung alam ko, di ba meron kang girlfriend sa Itbulaga habang may asawa ka, Tito Sen? Ano ba naman yan? Kala po, nagtatapos. Ano, Tito Sen, gusto mo talaga, Tito Sen, gusto mo talaga ng away? Ito, makinig kayo mabuti. Ha? Alam mo, ayoko nagagalit ako kasi palaban ako eh. Tito Sen, gusto mo talaga ng away? Gusto mo, bukod sa kabit mo, sabihin ko kung sinong girlfriend mo sa Itbulaga na girlfriend din ni Bossing. O yan, sige na, yan na. Dahil sa sunod-sunod na live stream at social media posts ay nagsampa ng kaso ang TVJ Productions. Ayon sa reklamo, ang mga pahayag ni Anjo ay umano'y mali, mapanira at nakawasak ng reputasyon ng Itbulaga, ng TVJ Productions at ng mga host nito. Iginit ng kampo ng TVJ na ang mga naturang pahayag ay lumampas na sa malayang pagpapahayag ng opinyon at naging mapanirang akusasyon. June of 2026, naglabas ng desisyon ang Mandaluyong Regional Trial Court. Pumabor ang hukuman sa TVJ Productions. Pinaboran po ang TVJ Productions Incorporated ng korte laban sa isa ng kanilang kaso kay Anjo Iliana. At syempre ito na nga po yung nangyari. Bukod sa paglabas ng permanent injunction, inutusan din si Anjo na magbayad ng kabuuang 3.5 million pesos. Ayon nga sa desisyon, bawal na rin si Anjo at ang kanyang mga kinatawan na maglabas, magbahagi, mag-broadcast
mag-re-upload ng mga pahayag sa social media na makakasira sa reputasyon at goodwill ng TVJ Productions maging ng Eat Bulaga. Ayon kay TVJ Productions, ang desisyon ay patunay sa integridad ng Eat Bulaga na mga host at pamunuan nito at nagsisilbing babala laban sa irresponsableng paggamit ng social media. Matatandaan nagsimula ang issue matapos mag-Facebook Live ng ilang beses ni Anjo noong November 2025 kung saan nagbitiw siya ng iba't ibang paratang laban kina Senator Tito Soto at ilang dating kasamahan sa Eat Bulaga. Mula sa pagiging isa sa mga kilalang dabarkads hanggang sa pagiging sentro ng isang kasong umabot sa hukuman, ay naging isa ito sa pinakamalaking kontrobersiyang kinasangkutan ni Anjo Iliana sa kanyang karera na siyang nagbigay sa kanya ng napakalaking problema. Tama nga lang talaga minsan na hayaan na lang manatiling tulo o nakabaon sa limot ang ilang mga sekreto kesa naman buhayin pa ito. At sa huli, ay ikaw lang din naman pala ang mabiberwisyo. Ang tanong, deserve ba ni Anjo Iliana ang hatol sa kanya ng korte? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.